Iya, kumusta ba nang nararamdaman mo? Narinig kong sabi ng mommy niya at naglakad siyang palapit sa akin. Masaya ako naligtas na kayo ng apo ko. Kailangan mo magpalakas anak. Sabi ng asawa mo, babae daw ang anak mo. Ang magiging apo namin ni Balae. Totoo ba yun, Iya? Nakangiting tanong ni mommy. Isang tangulang ang naisagot ko. Hindi ko kaya magsalita. Baka madulas ako at masabi ko sa kanila ang totoo nangyari kung bakit ako nandirito ngayon. Lumapit sa akin si Vincent kaya umalis si nanay sa tabi ko para paupuin ang asawa ko. May gusto ko bang kainin, mahal? Tanong sa akin ni Vincent. Nainis ako sa ginagawa niya dahil alam ko naman na puro pagpapanggap lang ang lahat para sa kanya. Huwag ka nang magpanggap na kunyari concern ka sa akin. Alam nating dalawang totoo, Vincent, kung bakit ako nandirito ngayon sa ospital. Mahina akong bulong sa kanya. Huwag ka muna mag-celebrate kung sino man ang kabit mo. Hindi ko kayo hahayaang maging masaya. Hanggat ako ang asawa mo, mananatili siyang kabit sa paningin ng ibang tao. May diin kong bulong kay Vincent. Kung noon hinahayaan kong apihin niya ako, hindi na ako papayag ngayon. Kung gusto niya na may kabit siya, hahayaan ko siya. Paglabas ko'y kailangan namin mag-usap ng mabuti. Hindi ako pwedeng magpa-api lang ng basta-basta sa kanya. Kung sa tingin niya aalis ako sa bahay niya dahil sa ginawa niya sa akin, pues hindi yun mangyayari. Mahal, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya yung kanina. Nabigla lang talaga ako. Tumigil ka na sa drama mo, Vincent. Hindi na yan bebenta sa akin. Pwede ka nang umalis. Iwan mo na ako. Kilalanin na lang ako uuwi. Sabi ko sa kanya. Napansin yata nila mommy na kanina pa kami nagbubulungan ni Vincent kaya lumabas muna sila ni nanay at naiwan kaming dalawa ni Vincent dito sa loob ng kwarto. Ngayon, wala ng mga magulang natin. Wala nang dahilan para magpanggap ka. Huwag ka mag-alala. Hindi na ako uuwi sa bahay mo. Babalik na ako sa magulang ko at hindi ako hihingi ng kahit isang sentimo sa iyo para sa anak ko. Umiiyak na sabi ko. No, hindi ka aalis sa bahay natin. Ayoko magalit sa akin sila, mommy. Magpapanggap pa din tayong mag-asawa sa harap nila at mananatili ko pa din sa poder ko. Huling salitang binitawan ni Vincent bago siya lumabas ng kwarto. Vincent's POV. Masama ang loob ko kay Sabrina kaya inaya ko mga kaibigan ko na mag-inom sa bar. Sa gitna ng inuman namin ay nabanggit nila na nakabalik na dito sa bansa si Amira. Biglang kubabog ang puso ko nang marinig ko ang pangalan ni Amira. Hindi ko pinahalata sa mga kaibigan ko na natuwa ako sa balitang aking narinig. Bandang alauna na ng madaling araw, medyo may tama na kami ng alak at ang dalawa kong kaibigan ay abala na sa mga babaeng kasama nila. Biglang tumunog ang cellphone ko. Meet me at my condo, babe. Basa ko sa mensaheng nasa aking cellphone. Alam ko sa Amira ang nag-text sa akin dahil siya lang naman ang nakakaalam ng number ko. Bro, I gotta go. Baka naghihintay na sa akin ang asawa ko. Pagsisinungaling ko sa mga kaibigan ko. Ingat bro. Drive safely bro. Sabi nila sa akin. Itinaas pa nila ang kanilang kamay pagtayo. Nawala bigla ang lasing ko nang mabasa kontak sa akin ni Amira. Inayos ko sarili ko. Sabi ko na nga ba't hindi ako matitiis ni Amira at babalik din siya sa akin. Hindi niya ako matitiis dahil alam kong mahal niya din ako. Sumama lang talaga ang loob niya sa akin noong nang makita niya kami ni Sabrina sa ganoong sitwasyon. Nasa tapat na ako ng building na Amira. Pagbaba ko sa sasakyan ay agad akong pumasok at dumiretso sa elevator. Ilang minuto lang at bumukas ng pinto ng elevator sa 15th floor. Paglabas ko ay may nabunggo pa akong isang lalaki at mukhang may pinuntahan din siya dito sa 15th floor. I'm sorry bro. Hingin pa umanhin ko. Tumingala siya sa akin at nginitian lang ako. Bigla kong naisip na parang kilala ko siya. Do I know you? Did we met before? Tanong ko sa kanya. Hindi niya na ako sinagot at pumasok na siya sa elevator. Inayaan ko na siya at naglakad na ako papunta sa unit na Amira. I pushed the button of the doorbell and after a few seconds, she opened the door and smiled at me so sweetly. She looked more beautiful now. Come in, babe. Thank you for coming. She said so sweetly. Bigla niya akong hinatak papasok at pagkasara pa lang ng pinto, hinalikan niya na agad ako. I miss you, babe. Bulong niya sa tenga ko. Nadadarang ako sa bawat pag-aplos niya sa aking katawan at naramdaman ko na isa-isa niyang hinuhubad ang aking damit. Sa sobrang pagkasabi ko kay Amira, inakalimutan ko na may asawa na ako. Nagpatangay ako sa damdaming nararamdaman ko para kay Amira at magdamag naming pinagsaluhan ang init ng aming katawan. Nagising ako na masakit ang aking ulo.
Wala na sa tabi ko sa Amira. Kinuha ko ang aking telepono at nakita kong madaming missed call sa Sabrina. Napasa po ako sa aking ulo. Alam kong mali itong ginawa ko dahil may asawa na akong tao kaya hindi na tamang may nangyayari sa amin ni Amira. Naglalaban ang puso't isip ko. Hindi ko alam ang susundin ko. Ang isip ko ba na nagsasabing mali ang ginagawa ko? O ang puso ko na nagsasabing dapat sundin ko kung anong nararamdaman ko? Babe, you're awake. Come on, I cooked breakfast. Let's eat. She said in a soft voice. Lumapit pa siya sa akin at hinalikan ako sa aking labi. Ang bawat halik niya sa akin ay isa sa mga na-miss ko noong iwan niya ako. Nagahalikan kaming dalawa hanggang sa makarating kami sa dining niya. Babe, pwede mo ba akong samahan sa Palawan? My friends really want to meet you. I said, I'll take you with me when we go on Palawan trip. She said it sweetly to me. When are you going to Palawan? I'll check my schedule to see if I can come. I answered, maybe on Friday. It's fun to go to Palawan on weekends. There are a lot of things to do and there are many tourists. You will definitely enjoy yourselves there. Malambing pa niyang sabi sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong pumayag na samahan siyang magpunta ng Palawan. Gusto ko din siyang makasama at alam ko na mag-enjoy kaming dalawa sa trip namin na iyon. Pagkatapos namin kumain ay naligo lang ako. Glad to know na nandito pa din sa kondo niya ang mga damit ko. Nangingiti ako dahil ngayon ko napatunayan na talagang mahal ako ni Amira. Kapag maayos na ang lahat at nakapanganak na si Sabrina, pwede na ako mag-file ng annulment. Babalik ako sa dati kong plano bago ko siya pakasalan. Paglabas ko sa banyo ay nakahanda na ang mga damit na isusuot ko. Ganito kaasikaso si Amira. Hindi niya ako pinababayaan. She makes sure na ayos lahat ang mga gamit ko. Isang bagay na talagang nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya ignorante, kagaya ni Sabrina. Babe, thank you for coming back to me. I thought you would forget me completely. I've been waiting for this day for a long time. You know how much I love you. Sabi ko habang hawak ko ang kanyang muka at marahan ko itong hinahaplos. Nagalit ako nung nalaman ko na may nangyari sa inyo ng cleaner na iyon. Hindi ko matanggap sa sarili ko na pinatulan mo siya at pinagpalit mo ko sa kanya. You don't know how much it hurt me. The world almost fell apart at the time, so I chose to walk away. Now, I'm back because I realized that I still love you and I want to fight you against the woman. Babe, I know you're married to her, but if we get back together, I don't want to be a hookup. That's why you should break up with her first. Sabi sa akin na Amira. Hindi ko pa siya pwedeng hiwalayan ngayon. Hintayin muna natin makapanganak siya. Hindi papahig sa mga minahiwalayan ko sa Sabrina ngayong buntis siya. Sagot ko kay Amira. Let's make a baby too. So, you have a reason to divorce her. You don't love her, right, babe? You still love me, don't you? I want us to get married and I want to be Mrs. Gomez. Pangungulit sa akin na Amira. There is a right time for that. If you hadn't left me, I wouldn't have been first to marry her. You know, you're the one I want to marry, and I was just fixing the problem at the hotel so I could propose to you. But you suddenly broke up with me and left me behind. Sabi ko sa kanya, I have to go. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Hindi ako nagsabi sa kanya kung saan ako pupunta. Muli kong sabi, Babe, pwede bang mamayang hapon ka na umalis? Gusto kong dito ka lang muna. I miss you so much. I want to be with you. Please, babe. Pakausap sa akin ni Amira. Inilapit niya mukha niya sa akin at naglapat ang aming mga labi. Hinalikan niya ako na para bang punong-puno iyon ng pananabik. Hanggang sa hindi ko na napigilan ang aking sarili at itinulak ko na siya sa wall. Sabik na sabik ako sa kanya. Hinubaran ko siya ng damit hanggang sa wala nang natira. Ibang klaseng kaligayahan ang pinararanas sa akin ni Amira. Bagay na alam kong magaling siya. Ito ang isang bagay na hindi ko makakalimutan sa kanya. Kung gaano siya kagaling sa ibabaw ng kama. We both made each other happy. I can say that Amira is good when it comes to sex. Even hardcore is done just so that we can satisfy each other. She is a fighter when it comes to bed, which is something I like about her. Nakailang rounds din kami at pareho kaming pagod na pagod. Hindi ko na malaya na nakatulog kaming magkayakap na dalawa dahil sa pagod. Hapon na nang magising ako. Kailangan ko nang umuwi. Pinatay ko ang telepono ko para hindi ako tawagan ni Sabrina. Ayoko munang malaman niya na nagkabalikan na kami ni Amira. Baka bigla siyang magkwento kay mommy.
Gusto siya ni Mommy at hindi ako kukonsentihin ni Mommy kung sakaling malaman niyang niloloko ko si Sabrina. Baka ang kinatatakutan ko ay mangyari. Ang ipamana lahat ng magulang ang mga kayamanan na meron kami sa anak ni Sabrina. Babe, kailangan ko na talagang umuwi. Baka magsumbong ang asawa ko sa magulang ko. Ayoko magalit sila sa akin. Hindi pa nila dapat na malaman na nagkabalikan na tayo. Magagalit sila sa akin kapag nalaman nilang niloloko ko ang asawa ko. Sabi ko kay Amira. Nakita ko sumimangod siya at alam kong hindi siya natutuwa. Babe, pansamantala lang ito. Bawi ako kapag nagpalawan tayo. Here, use my card to buy all the things that you want. Sabay abot ko sa kanya ng card ko. Bye babe, please. Pag nasa bahay ako, huwag mo muna akong tatawagan. Just text me, okay? Hindi pa dapat maghinala si Sabrina na bumalik ka na. Ayokong pagmula ng gulo ang pagbabalikan natin. Muling sabi ko kay Amira. Hinalikan niya ako sa labi bago ako tuluyang lumabas ng condo unit niya. Habang nasa biyahe, naisipan ko munang dumaan sa flower shop para bilhan sa Sabrina ng bulaklak. Alam ko natutuwa siya kapag nakakatanggap siya ng bulaklak galing sa akin. Tulips and lilies ang lagi kong binibili sa kanya at sinamahan ko pa ito ng chocolate. Excited akong makauwi para makita si Sabrina. Ewan ko ba, nitong nagdaang araw ay palagi na siyang sumasagi sa isip ko. Minsan ginagawa ko na lang na magalit sa kanya para lang pagtakpan ng kakaibang nararamdaman ko para sa kanya. Nakikita ko na mabuti siyang babae. Nakikita kong effort niya sa bahay. Siguro kung hindi dumating sa Amira baka tuluyan ang nahulog ang loob ko sa kanya. Naawa na ako kapag nakikita ko siyang umiiyak dahil sa akin, lalo na noong nakita ko siyang may sakit sa loob ng bodega. Hindi ko akalain na ganoon ko na pala siya pinapahirapan. Ngayon na nagbalik na si Amira sa buhay ko, kailangan ko munang timbangin ang lahat bago ko gumawa ng isang mabigat na desisyon. Pagdating ko sa bahay namin ay ipinarada ko muna sa garahe ang sasakyan ko. Lumabas akong dala ang bulaklak at chocolate at masaya akong pumasok sa bahay. Sabrina, mahal, nandito na ako. May dala ko regalo sa'yo. Tawag ko sa kanya. Nakailang tawag na ako sa kanya ay walang Sabrinang lumabas. Pumasok ako sa kwarto at doon ay minabasa akong note. Lumabas ako sa guardhouse para magtanong kung anong oras umalis si Sabrina dahil hapon na ay wala pa siya. Guzman, anong oras bang umalis ang asawa ko? Sir, para mga bandang 10:00 po yata kanina. Sagot sa akin ng gwardyang nagbabantay sa gate. Bumalik ako sa bahay at mga 1 oras ko pa siyang hinintay bago ako may narinig na kotseng pumarada sa harap ng bahay. Agad akong lumabas sa pinto at tiningnan kung sino ang nagatid sa kanya. Biglang sumiklab ang galit ko nang makita ko na isang lalaki ang nagatid sa kanya at mukhang masayang-masaya pa silang dalawa. Kumuhay pa si Sabrina sa lalaki bago tuluyang pumasok sa loob ng gate. Vincent! Gulat niyang sabi na makita ko na nasa harap ng main door. Bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka galing? Uwi ba yan ang matanong asawa? Hindi mo ba nabasa ang sulat ko? Nag-iwan ako ng note sa kwarto. Sabi ko magpapacheck up lang ako. Mahinahon niyang sagot. Hanggang anong oras ba dapat ang check-up? May check-up pa ba sa ganitong oras? O baka naman iba ang pina-check-up mo? Ano ba sinasabi mo? Ikaw nga hindi umuwi magdamag tapos ako sasabihin mo ng ganyan. Vincent, ayoko makapag-away. Gusto ko na magpahinga. Sino yung lalaki na gatid sa'yo? Siya bang isa sa mga lalaki mo? Umamin ka. Siya ba? Sagaw ko sa kanya. Vincent, hindi ko lalaki yun. Sagot niya sa akin. Hinawakan ko siya sa braso at tinila papasok sa loob ng bahay. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nagagalit. Dapat nga magpasalamat pa ako dahil mas magiging madali sa akin na hiwalayan siya. Pero bakit ako nasasaktan na makitang may kasama siyang ibang lalaki? Nagsaselos na nga ba ako? O ego ko lang ito bilang isang lalaki? Nandito ako ngayon sa Palawan kasama si Amira. Hindi na ako nagpaalam kay Sabrina dahil halos hindi na ako umuwi sa bahay namin. Madalas kasi akong tinatawagan ni Amira at nagpapasama sa akin. Nakakaramdam na din ako ng awa sa asawa ko. Nakikita ko kung ano ang malaking kaibahan nila ni Amira. Let's go, babe. Punta tayo ng bar. Let's enjoy this evening. Aya sa akin ni Amira habang nagbibihis siya ng damit na halos kita na ang kaluluwa niya. Babe, pwede bang palitan mo ang damit mo? Masyadong revealing, baka mapaaway ako. Sita ko kay Amira. Babe, kailan ka pa naging old-fashioned? Alam mong ganito na akong manamit noon pa? Inis naman na sagot sa akin ni Amira. Para wala nang talo, hindi na ako kumontra sa sinabi niya. Ngayon ko mas nakikita ang kaibahan nilang dalawa ni Sabrina. Si Amira ay maluho at sanay sa mga gimmick at inuman. Si Sabrina ay isang simpleng babae na kahit anong ibigay mo sa kanya ay na-appreciate niya.
Biglang pumasok sa isip kong asawa ko na 2 araw ko nang hindi nakikita. Hindi ako nagpaalam sa kanya kung saan ako pupunta. Ang mga ngiti niya at ang maamo niyang mukha ang naaalala ko sa aking balintataw. Babe, sino bang iniisip mo? Come on, let's join us. Aya sa akin ni Amira. Kayo na lang, dito na lang muna ako. Masakit ang ulo ko. Mauna na muna ako sa room natin at kailangan ko lang i-check sa Sabrina kung kamusta na siya. Paalam ko kay Amira. Vincent, pwede bang kalimutan mo muna ang fake wife mo? Nandito tayo para magsaya. Hindi pa naman siguro mamamatay ang gold digger na iyon kung hindi ka uuwi ng 1 week. Ramdam ko ang inis sa boss na Amira. Wala akong nagawa kundi ang maupo at uminom at panoorin silang sumasayaw sa dance floor. Habang umiinom ako ay nakatingin lang ako sa kanila. Nakita ko na may kasayaw sa Amira na lalaki at nakikita kong sobrang dikit na nila sa isa't isa na parang malapit ng maghalikan. Tumayo ako sa akin table at naglakad akong palapit sa kanila at inundayan ko ng suntok sa pangaan lalaki. Nagkagulo ang lahat ng tao sa bar. Lumapit ang mga bouncer at inawat ako. Vincent, ano ba? Nakakahiya ka? Bakit mo siya sinuntok? Wala naman siyang ginagawa. Langhiya naman, Amira. I saw you dancing with your bodies touching and almost kissing. What do you want me to do? Just watch you? Galit na galit kong mura sa kanya. Randar mo yung kasama mong babae na kapag may boyfriend na, huwag na makapag-flirt sa iba. Maangas na sagot ng lalaki. Muli ko siyang sinugod para suntukin pero nahawakan ako ng mga bouncer. Mag-aayos ba kayo? O tatawag na kami ng pulis at doon na lang kayo mag-ayos? Sabi ng manager ng club. Para hindi na ako maabalay, nakipag-ayos ako. Saka kami bumalik sa aming room. Vincent, pinahiya mo ako. Parang hindi mo naman ako kilala. Inis na sabi ni Amira. Pinahiya? Amira, boyfriend mo ako? Makikipagsayawan ka sa ibang lalaki ng ganoon sa harapan ko pa mismo? Anong gusto mong gawin ko? Panoorin kayo? Kulang na nga lang maghalikan na kayo eh. Anong gusto mo? Palakpakan kayo? Galit kong sigaw sa kanya sabay bato ng baso na nahawakan ko. I think we need to separate first. We need to think about whether we should continue this relationship. Let's fix ourselves first. Only then, can we talk when we're both calmer? Walang ganang sabi ko kay Amira. Hindi ka pwedeng makapag-iwalay sa akin, Vincent. Hindi ako papayag. Alam mong mahal kita. At alam natin pareho na hindi mo mahal ang asawa mo. Kapag nalaman niya ilang buwan na natin siyang niloloko, tingin mo, mapapatawad ka niya? Umiiyak na sabi ni Amira. I hate to see you cry, but I think this is the right thing for us to do. This is probably the best decision we can both make. To let each others go. Malungkot na sabi ko kay Amira. No, Vincent! Hindi ko papayag na hiwalayan mo ako. Hindi ko papayag na mawalan ng amang anak ko. Galit niyang sigaw sa akin. Nagulat ako sa narinig ko. Hindi ko alam na mabubuntis siya. Tama ang dinig mo. Buntis ako kaya di ba ko pwedeng basta nalang iwan? May usapan tayo na sa Sabrina ng ihiwalayan mo at magpapaksal tayong dalawa. Akala ko ba gumagamit ka ng pills? Naguguluhan kong tanong. Bigla akong natakot ngayon na malaman na buntis siya. Bigla akong naisip sa Sabrina kung ano magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang buntis sa Amira. Hindi na ako gumagamit ng pills simula nang magkabalikan tayo. Gusto kong mabuntis. Alam kong yun ang pangarap mo noon pa, di ba? Lagi mo akong kinukulit noon na gusto mo nang magkaanak tayo. Masayang sabi niya habang may mga luha sa kanyang mga mata. I'm sorry. I'm really sorry. Sabi ko kay Amira. Kinabi ko siyang palapit sa akin at niyakap ko siya ng mahigpit. Akala ko ayaw niya kami na magkaanak. Ilang beses ko siya dating kinausap na kung pwede na kami magkaanak noon. Handa ko naman siyang pakasalan pero ilang ulit niya akong tinanggihan. Natupad na ang gusto ko na siya maging ina ng mga anak ko. Kaya lumabas kami para mag-celebrate na dalawa. Kasama namin mga kaibigan niya at sinabi namin sa kanila magandang balita. Binawalan ko na siya mag-inom. Masama sa buntis ang ala kaya hindi na ako pumayag na mag-inom siya. Hindi rin kami nagtagal at iniwan na namin ang mga kaibigan niya. Nauna na kaming umakyat sa room namin dahil maaga pa ang flight namin bukas pabalik ng Manila. Babe, pwede bang huwag ka na umuwi sa fake wife mo? Paalisin mo na siya sa bahay mo para kami na ng anak mo lilipat doon. Ayoko na sa kondo ko. Gusto ko palagi kitang kasama. Babe, hindi ko pwede basta-basta nalang paalisin si Sabrina sa bahay. Baka sa kanya lahat ibigay ni Mommy lahat ng kayamanan namin. Kailangan natin na maghintay hanggang sa makapanganak siya. Pero gusto ko nang magkasama tayo. Pagpupumilit niya pa. Huwag mo na ipilit ang gusto mo dahil pag ginawa natin yan, pamilya ko makakalaban natin.
At si Sabrina ang legal kong asawa. Kailangan mo rin niyang pumirma sa annulment bago ko siya mapaalis sa bahay. Nakarating kami ng Manila bago magtanghali. Hinatid ko muna si Amira sa kondo niya bago ako nagpaalam sa kanya. Babe, huwag mo kong tatawagan. Hindi kita mapupuntahan dito bukas dahil kailangan ko din bigyan ng panahon sa Sabrina. Hindi siya pwede makalata na nagkabalikan na tayo at buntis ka na. Baka idemanda tayo ni Sabrina. Pareho pa tayong makulong. Pananakot ko kay Amira. Bago ako umuwi ay dumaan muna ako sa isang mall para bumili ng regalo ko. Bumili ako ng necklace with the heart-shaped pendant para sa kanya. Naging mabuti din siyang asawa sa akin kaya deserve niya din na regaluhan ko siya. Binigay ko ang card ko sa cashier para bayaran ang in-order ko. Sir, may iba pa po ba kayong card? Nakalimit na po kasi itong card ninyo. Magalang na sabi ng sales lady. Paanong malilimit ang card ko malaki ang laman noon. Si Amira lang ang gumamit ng card ko. Binigay ko isang card at habang hinihintay ay tinawagan ko sa secretary ko. Verna, can you please call the bank at kumuha ka ng statement of account? I will send you the details. Just check your SSS. Sabi ko sa aking secretary. Okay sir, I will send all the information to your email. Narinig kong sabi niya. Matapos kong bayaran ng necklace ay dumaan din ako sa flower shop para bumili ng bulaklak. Hindi din ako nagtagal at tumiradyo na akong umuwi sa bahay. Excited na akong makita si Sabrina. Alam kong matutuwa siya sa regalo ko sa kanya. Napapaisip tuloy ako bakit kay Sabrina magaan lang ang buhay ko. Tahimik lang at parang hindi komplikado. Unti-unti na bang nahuhulog ang loob ko sa kanya? Handa na ba akong hiwalayan siya para pakasalan si Amira? Malakang pagkakaiba nilang dalawa pero mas kilala kong ugali ni Amira. Alam kong mabait siya at lagi mahinahong magsalita. Samantalang si Sabrina ang lagi palaban at hindi marunong magtimpi. Pagkarating ko sa bahay ay kinuha ko ang bulaklak at ang dala kong regalo sa kanya. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay inubutan ko siyang nagluluto sa kusina. Dahan-dahan akong pumasok at niyakap siya mula sa kanyang likuran. Good afternoon, mahal. Malambing kong sabi sa kanya. Napakaslot siya dahil hindi niya alam na uuwi ako ngayon. Kumain ka na ba? Saglit na lang to, maluluto na. Hintayin mo na lang. Malambing niyang tanong sa akin. Hindi pa nga ako kumakain. Galing kaming subi kaya hindi ako nakauwi kahapon. Hindi na ako nakapagpaalam kasi madalian ng business meeting na pinuntahan ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Alam kong mali pero hindi pa ito ang tamang panahon para malaman niya ang lahat. Baka gusto mo muna magpahinga. Umakyat ka na muna sa kwarto para makapagpahinga ka. Mamaya na lang kita tatawagin kapag handa ng ulam natin. Sabi niya sa akin nang nakangiti. Hindi man lang siya nagtanong kung saan ako galing at kung sinong kasama ko. Naniwala siya sa sinabi ko na galing ako ng Subic. Ganito ba siya kabait at ganito ba kalaki ang tiwala niya sa akin? Tanong ko sa aking sarili. I miss you, kaya dito lang muna ako sa tabi mo. Malambing kong sabi sa kanya at kinintalan ko siya ng halik sa kanyang pisngi. Okay, maupo ka na lang muna dyan at pagtitimpla kita ng juice. Huwag muna akong yakapin dahil amoy pawis pa ako. Nahiya niyang sagot sa akin. Mahal, may pasalubong ako para sa'yo. Nasa living room siya. Alam ko na magugustuhan mo yun. Saglit lang at kukunin ko. Paalam ko sa kanya. Lumabas ako ng kusina at pumunta sa living para kunin ang regalo ko sa kanya. Pagbalik ko sa kusina, ibinigay ko sa kanyang isang pumpo ng bulaklak at nakita ko sa mukha niya sobrang saya. May kasama pang lobo ang bulaklak na ibinigay ko sa kanya. Inilabas ko na din ang kulay pulang kaheta na pinaglalagyan ng kwintas at ibinigay ko sa kanya. Halos magningning ang mata niya dahil sa tuwa. Ito ang isa sa mga nagugustuhan ko sa kanya. Hindi siya mapaghanap. Sa simpleng bagay lang ay sumasaya na siya. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha sa sobrang kaligayahan. Sinuot ko ang kwinta sa kanya at bagay na bagay sa kanya. Did you like it? Nakangiting tanong ko sa kanya. Sobra mahal. Thank you dahil naalala mo kong bigyan ng regalo. Naiiyak niyang sabi sa akin. Matapos namin kumain ay nagkaroon kami ng intimate moment ni Sabrina. Masaya ako nakasama ko siya. Gabi na nang magising ako. Nakita ko siyang tulog na tulog pa kaya bumangon ako sa kama. Kumuha ko ng alak at sigarilyo at nagtungo sa veranda. Pinag-aaralan ko kung ano ba talaga ang totoong damdamin ko para sa kanya. Alam ko na napapasaya niya ako pero nasa stage pa ako ng in denial. Alam kong unti-unti na siyang napapalapit sa puso ko. Minsan ginagawa ko na lang ang magalit sa kanya para bigyan ang sarili ko ng dahilan para kamuhian siya. Ilang beses ko nang nakita na may ibang lalaki na naghahatid sa kanya na naging dahilan para magselos ako. Ayoko may ibang lumalapit sa kanya, kahit maging si Irvin na kaibigan ko. Sa tuwing makikita ko na may kasama siyang ibang lalaki, pakiramdam ko'y niloloko niya ako kagaya ng ginawa ng ex ko.
Ibinigay ko ang lahat. Sinuportahan pati ang pamilya niya. Sa huli niloko lang ako. Kaya hirap na ako magtiwala dahil ang tingin ko sa kanila ay gagamitin lang nila ako. Pinipilit ko naman ang sarili ko na kalimutan ang lahat ng karanasan ko sa past relationship ko. Pero ang hirap kapag nagtanim ka na ng galit dahil palagi itong bumabalik sa akin. At si Sabrina ang sumasalo ng lahat ng galit ko. Kung nagsimula lang kami, siguro sa tama, baka mas maging madali sa akin ang lahat. Handa na akong tanggapin si Sabrina sa buhay ko, pero hindi ko inaasahan ang pagbabalik ni Amira. Si Amira ang babaeng nagpakita sa akin ng labis na pagmamahal. Kahit minsan may mga bagay akong napapansin sa kanya, binabaliwala ko lang ito. Alam kong ayaw sa kanya ng mga kaibigan ko, maging ang mga magulang ko. Pero nakaset na sa isip ko na siya ang babaeng gusto ko at mahal na mahal ko siya. Kaya noong gabing nag-message siya sa akin ay hindi na ako nagdalawang isip na puntahan siya. Alam ko kaya siya bumalik ay dahil mahal niya pa ako. Nagkabalikan kaming dalawa at sa unay masaya ako dahil binalikan niya ako pero nakikita ko malaking pagkakaiba nila ni Sabrina. Lalong mas gumulo ngayong nalaman ko na buntis siya at ako ang ama. Mas naging komplikado ang lahat. Tsak na araw-araw kong kukulitin na Amira para hiwalayan si Sabrina. Ngayon kailangan kong mamili kung sino sa kanilang kailangan kong panindigan. Nasa ganoong pag-iisip ako na biglang mag-ring ang aking telepono. Lumapit ako sa glass window para isara ito at hindi magising si Sabrina. Diba sabi ko sa iyo na huwag kang tatawag sa akin kapag nandito ako sa bahay? Baka marinig ng asawa ko na nag-uusap tayo. Hindi niya pa pwedeng malaman ang totoo. Inis kong sabi kay Amira. Napapakamot na lang ako sa ulo ko dahil sa kakulitan niya. You need to go here. Kailangan mo kong puntahan dito. I need you now, babe. Sabi niya sa kabilang linya. I can't take it right now. Hindi ako pwedeng umalis at iwan dito sa Sabrina ng ganitong oras ng gabi. Napapahawak ako sa bato ko habang nakatayo ako dito sa veranda. Please, huwag ka nang makulit. Sa isang araw na lang kita pupuntahan. Muli kong sabi. Okay, but promise me bukas dito ka sa akin matutulog ha? Muli na naman niyang sabi. Hindi ako pwede bukas. May lakad kami ni Sabrina. Pupuntahan na lang kita pag may free time ako bukas. Sagot ko sa kanya. Masyado na ako nasasakal sa ginagawa niya. Hindi ko siya magagawang awayin dahil kilala ko ang ugali niya. Kapag nagalit siya, baka bigla na lang siya lumitaw dito at sabihin ng tungkol sa amin. Bumalik na ako sa kama at nakita kong tulog na tulog pa din ang asawa ko. Natulog akong nakayakap sa kanya. Kinabukasan ay maaga akong gumising para ipagluto siya ng almusal. Gusto kong bumawi sa kanya. Nagigilty ako sa mga kasalanang nagawa ko at magagawa ko pa. Nakita kong pababa na si Sabrina ng hagdan kaya tinawag ko na siya. Mahal, gising ka na pala. Halika na, dito mag-breakfast na tayo. Tawag ko sa kanya. Lumapit naman siya kaya ipinaghila ko siya ng upuan. Nakita ko siya na magsasali na ng kape sa baso niya kaya sinaway ko siya. Mahal, hindi ka na dapat umiinom ng kape. Gatas na dapat ang iniinom mo at hindi kape. Tumayo ako at pinagtimpla ko siya ng gatas. Anong oras ba tayo aalis? Excited na kasi ako malaman ang gender ni baby. Masayang sabi ni Sabrina. After natin na mag-breakfast, maliligo lang ako para makaalis na tayo. Matapos naman na mag-breakfast ay nag-ayos na ako ng sarili ko. Kailangan naming maaga na makaalis para may time pa kaming pumunta sa mall. Pagkadating namin sa obigaini ko ay agad naman siyang check up at in-ultrasound. Nasa tabi niya lang ako at hawak ko ang kanyang kamay. Mr. and Mrs. Gomez, babae po ako magiging baby niyo. Sabi ng doktor habang ipinapakita sa amin ang mukha ng anak namin ni Sabrina. Mahal, matutuwa nito si mommy. Gustong gusto niya ng apong babae. Masayang sabi ko sa asawa ko. Mag-aalas 12 na din na makarating kami ng mall. Mahal, pwede ba muna tayong kumain? Nagugutom na naman kasi ako eh. Sabi sa akin ni Sabrina kaya pinagbigyan ko naman siya. Sa isang Korean restaurant ko dinala si Sabrina. Alam ko magugustuhan niya ang pagkain dito. Habang kumakain kami ay panay ang tunog ng cellphone ko. Hindi ko tinitigilan ni Amira ng kakatawag. Mahal, baka naman importante yan. Bakit hindi mo sagutin? Ani ng asawa ko. Nagpaalam ako sa kanya para sagutin ang tawag ni Amira. Lumabas ako ng restaurant para hindi ako marinig ni Sabrina. Di ba sinabi ko na sa'yo huwag mo ko tatawagan? Bakit bang kulit mo? Are you not listening sa sinabi ko kagabi na pupuntahan kita kapag may oras ako? Nabubwisit ko nang sabi. Habang kayong dalawa nag-enjoy kumain dyan, ako itong nakakulong dito sa bahay. Ano ba talagang plano mo, Vincent? Gusto mo ba na ako mag-announce sa madla ng tungkol sa atin? Galit na galit niyang sabi sa kabilang linya. Halos mabasag ng eardrums ko dahil sa lakas ng boses niya.
Vincent, if you don't come here, I'm telling you, I'll be the one to go there to tell your fake wife about us. Banta niya sa akin. Don't you dare come here. I'm telling you. If you do that, I will break up to you. And I will not support your child. All I'm asking for is time. Mahirap bang intindihin yun? Mahirap din bang intindihin na oras mo lang ang gusto ko? Tatahimik ako basta pumunta ka na dito. Kung ayaw mong ako ang pumunta sa inyo. Giit ni Amira, sa kanya ako pinatayan ng telepono. Wala na ako nagawa kundi ang mapahawak na lang sa bato ko. Bumalik ako sa loob ng restaurant at nabutan ko si Sabrina na tapos na sa kanyang pagkain.